He paid the highest ransom once for always for my freedom. I will boast in Christ alone, His righteousness, and not my own. I will cling to Christ my hope. His mercy reigns now and forever. Love will never lose its power. All my failures could not erase. And now I walk within your favor. Grace unending. Come on, let's declare this tonight. I will boast in Christ alone, His righteousness, and not my own. I will cling to Christ my hope. His mercy reigns now and forever. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Come on, let's fill this place with singing. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood of Jesus. I will go in Christ alone, His righteousness, and not my own. I will cling to Christ my hope. His mercy reigns now and forever. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood of Jesus. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary, was crucified, died, and was buried. The third day He rose again from the dead. He ascended to heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead.
I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. I believe that God is still God, expressed in three persons: God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. I believe the Scripture is the Word of God. It has the final word in all matters of faith and practice. I believe the Scripture is authoritative, true, without error, providentially preserved, sufficient for salvation and Christian living. Amen. Salamat po. Makaupo po ang bawat isa. Amen. Isa pa pagpalang magpumuli sa bawat isa. Pwede mo ba pakibati mo yung katabi mo ng good morning? Good morning. Walang katabi sa likod. Wala sa likod, sa harapan. Good morning po. Good morning. At napakabilis po talaga ng panahon. At maging sa ating po nga pag-nilayan po ngayon sa oras na ito ay malapit na po tayo sa Revelation. No? Tayo po ay mag-aaral ng patungkol po sa aklat po ni Judas, no? Ni Jude. Ating po nga tatalakayin, ating po nga pag-nilayan patungkol po sa mga nangyari po sa panahon nila, ng mga nagkalat ng mga bulak propeta at mga nagkalat ng mga naggugulo sa loob ng iglesia. Pakibukas po tayo sa Jude, verse 17 hanggang 21 po. Ano po yan? Bago mag-Revelation, no? Sa mga may dalang mga Bible. Jude, verse 17 hanggang 21 po tayo. Kita na po. At ang nakita po ng teksto ay inayang po tumayo para po sa pagbabasa ng salita po na. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. Konting verses lamang po ito. Sa verse 17 hanggang verse 21 po ay sabay-sabay po natin siyang basahin. Jude, verse 17. But dear friends, remember what the apostles of our Lord Jesus Christ foretold. They said to you, in the last times there will be scoffers who will follow their own ungodly desires. These are the men who divide you, who follow mere natural instincts and do not have the Spirit. Verse 20, but you, dear beloved, build yourselves up in your most holy faith and pray in the Holy Spirit. Keep yourselves in God's love as you wait for the mercy of our Lord Jesus Christ to bring you to eternal life. Tayo kayo pa sa mandaling manalangin. Muli, Panginoon, kami nagpupuri at patuloy na nagpapasalamat sa katapatan kadakilaan mo sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa pagkakabasa ng iyong kabanal na salita. Patuloy mo at itong pagpalain, Panginoon, na magkaroon ito ng aral sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. At turuan mo kami, Panginoon, na namisahe mo, Panginoon, kung paano nga namin matedepensahan ang aming pananampalataya laban sa mga maling katuruan. Kaya salamat, Panginoon, sa oras ito at patuloy na gabayan ng bawat isa sa aming pag-aaral na iyong kabanal na salita. Tanggapin mo pinamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan mo lamang, Jesus. Amen. Makaupuin po bawat isa. It's about stand firm in the faith. Sa ibang ano po niya, a goal to persevere, yung mga sa title po, yung mga salin niya po dyan. Ito po sa aklat po na ni Jude. Si Jude po ay half-brother po ng ating Panginoong Jesucristo. Isa po siya sa mga inikilalang tagapanguna po no, sa iglesia. Isa po sa mga nagpapastor, sa mga leader ng isa pong iglesia po sa panahon po nila. Ulit ko po siya po half-brother po no, ng ating Panginoong Jesucristo. Stand firm in the faith. At sa panahon din po nila, no, kung titignan po natin, naglipa natin po talaga ang mga maling katuruan, mga maling mga false prophet, false doctrine, at maging yung kaguluhan din po sa loob po ng iglesia. Yung nangyayari po sa panahon po nila, ay nangyayari din po sa panahon din po natin. Para sa pansin po nga pangyayari, magkaiba lamang po ng time. Pero yung mga nangyayari po ay parehas na parehas. Kung titignan din po talaga natin, mas sinasabi po ni Jude po dito,
ay lagi yung sinasabi nga, beloved, mga minamahal. Sa ibang salin ay friends, sa iba po ay beloved o minamahal, pero ang exact term po daw doon ay mga minamahal or beloved. Paulit-ulit niyo po nga binabanggit po yan, at iyan din po yung mga paunang remarks po ng ibang mga alagad po natin, bali si Apostle Paul, Peter, John, beloved, yan pinagi po nilang paunang bungad sa kailan po mga pagsusulat po. At mahirap din po natin dito yung dapat natin gawin kung paano natin dedepensahan pa natin babakuran ang ating pananampalataya against dito sa mga naglipan ng mga maling katuruan, false doctrine, false prophet, false teacher, lahat ng mga false. Kung paano natin paano natin poprotektahan yung ating pananampalataya na meron po tayo. At kasama na rin po dyan yung ibang mga nagugulo daw doon sa loob po ng iglesia. Ano yung dapat po natin gawin? Doon sa pananampalataya na ibinigay po sa atin. Pinagkalooban po tayo ng pananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo, kung saan ito ay dapat nating panghawakan, pangalagaan, at ingatan. Huwag natin ito hayaan mabaliwala na maagaw, magaya tayo ng mga maling katuruan o maling mga tagapagturo o mga maling doktrina na meron po tayo nalirinig. Kaya dahil po inuulit, kahit po ako, kung nakikita ninyo na hindi o taliwas sa Biblia ang mga sinasabi ko rito o mga itinuturo ko, pwede po agad ako i-approach pagbaba ko sa pulpit. Pagbaba ko na pwede po i-approach, tanongin niyo ako, parang mali yata yung text mo. Hindi yata yung meaning niya. Mali yata yung sinabi mo, parang may mga contradiction. No? Anything na meron po tayo meron po yung argumento patungkol po sa salita ng ating Panginoong Diyos, pwede po kayo approach, lalo na kapag during sermon. Pagkatapos ay pwede po i-address agad. Pagbaba ko po sa pulpit. Kung meron po akong tinuturo na sa tingin nyo nagko-contradict, may contradiction sa Biblia po na hawak po natin. No? Ngayon po, ito natin po talaga stand firm in the faith. Tayo po ba ay matatag na katayo o pinaninindigan ng ating mga pananampalataya? Tayo ba ay matapang na isisulong po natin yung nasalita po ng ating Panginoong Diyos? At dito po, sisay po yung Jude's love for the church. Talagang ganun po yung pag-ibig ni Judas. Bakit no? Hindi po si Judas Iscariote, ha? Dalawa po yung Jude po dyan. Isa po si Jude Iscariot. Sabi na, apelid daw yun Iscariote. No? Si Judas Iscariote, yung na nagkamit kay Yeso Cristo. At isa na po ito si Jude, si Thaddeus na tinatawag. Magkaiba po sila, magkaiba po personality sila. Magkaibang tao po sila. Pero para sa ng mag-aalagan po ng ating Panginoong Yeso Cristo. Pero yung sumulat po ng Jude, ito po si Jude Thaddeus na tinatawag. At half-brother po ng ating Panginoong Yeso Cristo. At ganun po naging pag-ibig po, pagmamahal po ni Judas dito po sa iglesia. Maging din po doon sa katotohanan ng salitaan ng ating Panginoong Diyos. Talagang ganun po kaya ina-address niya yung mga mananampalataya na mga minamahal or beloved. Beloved. Sa mga mag-asawa, sa mga magsigiro, maraming mga katawagan. May honey, merong ano pa ba? May mama, may papa, ano pa ba? Darling. Marami tayong mga katawagan. No? Di ba lang kung di mga katawagan, di ba kami magkamali ako, mapagalitan ako. Baka isipin, iba yung tinatawagan ko na gano'n. Pero dito po yung na-address ko ni Jude sa mga iglesia ay beloved. At meron po siya na gusto iparating dito po sa mga mananampalataya sa panahon po nila at ipinaparating din po sa panahon din po natin. Kaya sabi ko kanina, yung nangyayari sa kaya sa iglesia ay nangyayari din po sa panahon po natin ngayon. Magkaiba lang po ng setting, magkaiba lang po ng setup. At basta may technology natin sa kanila ay pero mas advanced po sila. Opo, mas advanced po talaga technology sa panahon po nila.
Yung mga gamit po natin, mga tablet, cellphones, ano na po yan? Nagamit na po nila yan. Kung baka pinaglumaan na po. Actually, si Moses nga, di ba? Dalawa kayong tablet niya, di ba? Ilang tablet ni Moses? Dalawa, 2 tablets. Ibig sabihin, noong pala may tablet na si Moses, samantalang tayo, nagsisimula pa lang tayo. Kaya, alam mo yung kwento dyan kay Steve Jobs, kaya kay Moses. Paras na patay na, di ba? Si una namatay, si Moses. Then si Steve Jobs ang namatay. Steve Jobs ay yan po yung dating CEO po ng Apple o ng Mac. Sabi sa kwento, pagdating daw nila sa langit, nakita sila ni Moses at ni si Steve Jobs. Kasi noon si Moses, di ba? Si Steve Jobs. Inapproach agad ni Moses si Steve Jobs. Ano sabi ni Moses kay Steve Jobs? Brother Steve, baka pwede pa-upgrade naman itong tablet ko. Kasi outdated na. Hindi na-gets yun. Outdated na yung kanyang tablet, kaya paki-update daw. Paki-update daw. Joke lang po yun. No? Si Jude po ay ganun po yung kanyang pag-ibig sa iglesia at maging sa katotohanan patungkol po sa salita po ng ating Panginoong Jesucristo. Nung tingnan po natin, paano po natin mapapag-alagaan, paano natin matatayuan itong pananampalataya na meron po tayo. Ito po ibinigay sa mga mananampalataya. Kaya kausap ko ni Jude ay mga mananampalataya. Yung mga member nila ng mananampalataya. Member din po natin ngayon ng mga mananampalataya. Babasay ko muli, sabi po sa verse 17, "But you must remember, beloved, the predictions of the apostles of our Lord Jesus Christ. They said to you, in the last time there will be scoffers, following their own ungodly passions. It is these who cause divisions, worldly people, devoid of the Spirit. But you, beloved, building yourselves up in your most holy faith, and praying the Holy Spirit, keep yourselves in the love of God, waiting for the mercy of our Lord Jesus Christ that leads to eternal life." Una po, in-address po ni Apostle Jude ito kay mga mananampalataya na beloved, na isang paalala. Beloved, remember the warning. Remember the warning. Remember what was foretold. May mga binanggit po si Apostle Jude na mga bagay na ibinabahagi po niya na dapat lang maalala, dapat lang tandaan. Kasi yung mga tao ay magaling makalimot. Remember what was foretold. This is a warning. Isa po itong paalala o babala po sa mga mananampalataya. Remember the words spoken before. May mga nauna ng mga talata na nagpapatunay na mag-ingat kayo. Merong babala na ibinibigay po ito. This is the source of the warning. Who spoke them? Sino na nagsalita po sa kanila? This is the source of the warning. Sila po yung mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Sila po yung mga first-hand witness. Sila po yung mga kauna-unahang mga alagad po natin kay Jesucristo na nagbibigay po ng babala at nagbibigay po ng paalala sa bawat sa they were the apostles of our Lord Jesus Christ. Sila yung mismo in-appoint ng ating Panginoon Jesucristo bilang mga alagad. Hindi po sa in-appoint na iba't ibang mga tao, kundi ang ating Panginoon Jesucristo mismo na nag-appoint po sa kanila. At kung yung mga binabanggit nilang mga salita po ng ating Panginoong Diyos ay dapat din po natin paniwalaan. Kung paano naniniwala sa ating Panginoon Jesucristo, dapat din po natin paniwalaan ito po mga mga aral o katuruan na ibinigay po ng mga alagad. Dahil yung katuruan ng mga alagad ay galing din po yan sa ating Panginoong Jesucristo, ibinibigay din po sa atin sa pamagitan na po ng Biblia na hawak po natin. Wala na po mga apostles ngayon. Tapos na po yun. Ang meron tayo ngayon ay salita po ng ating Panginoon Diyos yung Biblia. At ano kanya sinabi? What they said. This is the substance of the warning. At yung nilalaman ng kanilang mga babala
Ano yung mga sinabi po nila? Sabi po dyan, they said to you, in the last times, sa verse 18, there will be scoffers who will follow their own ungodly desires. So, meron nga lalabas na mga manlalait sa inyo, manlalait sa akin, mangungutya, no? Manunuya. At maging kay Pedro po, sinabi niya rin po yan, no? ni Apostle Peter, that they would walk according to their own ungodly lust. Sila yung mga sumusunod sa kanilang mga masasamang pagnanasa, masasamang pita ng laman. Yan yung mga taong darating sa panahon nila. In the last times, there will be. At ngayon po nasa last time na rin po tayo. Nasa last days na rin po tayo. Tayo pa nasa huling panahon na. Kaya marami ang mga speculations din po ngayon, maraming prediction din po ngayon. Bukas. Ano bukas? Ano meron bukas? Bukas sa Monday, bukas. Ano meron bukas? ano yung big event na mangyayari bukas? Once in 100 years na nangyayari. Yung solar, meron po tayong solar eclipse. Hindi po lang tayo. Meron po solar eclipse para sa eastern part ng US. Meron po total solar eclipse po na mangyayari tatagal po siya ng 4 minutes and I think 8 seconds. At maraming mga speculations ang mga nagalabasan na ito na raw yung hudyat ng muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Ito na yung hudyat ng mga hindi magandang bagay na pwede mangyari kahit pala nalalapit yung pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. O totoo po, na talagang malapit na kung dumating ang ating Panginoon Jesucristo, pero hindi po yung hudyat. Dahil ang mga hudyat, dahil mga signs and wonders ay nangyayari na po. Hindi lang po ito nga solar eclipse. Nangyayari na po yung mga signs and wonders na po na malapit na po talaga dumating ang ating Panginoon Jesucristo. Hindi lang po dahil sa solar eclipse po niya, kundi talaga nalapit na po. At yan po ay sinabi na rin po ng banal na kasulatan na ganito ang mga mangyayari bago man siya dumating. Kaya dapat may handa po tayo. At sasabi nga po dito, in the last times, sa mahuling panahon, marami ang mga manlalait, marami ang mandalaya, marami ang magsasabi ng mga bagay patungkol sa Diyos, pero hindi ng panay katotohanan. Baka mamaya, mabudol tayo, madaya tayo sa mga napapanood natin, nababasa natin patungkol po sa solar eclipse. Mag-ingat po tayo, baka mamaya, baka yung pananampalatay na meron tayo ngayon ay ma-snatch po yan, manakaw po yan dito sa mga maling itinuturo po na pwede mangyari po sa araw ng bukas o sa susunod na panahon na hindi naman po sinasabi ng banal na kasulatan. In the last times, na marami ang mga lalapas na mga mandaraya, gulang propeta, gulang turo, na magtuturo ng hindi naman sinasaad ng banal na kasulatan. And sa verse 9, sabi po dito, there will be scoffers who will follow their own ungodly desires. These are the men who divide you, who follow mere natural instincts and do not have the Spirit. Ito po yung kailang scheme. There's yung kailang pamamaraan. Marami po silang pamamaraan na ginagawa po sa panahon natin ngayon. Sa panahon po nila, sabi dito, ito yung mga taong na nagiging sanhi, nagiging dahilan ng pagkakabahagi ng mga mananampalataya. Na sinusunod nila yung mga kagustuhan nila. Ipinapangaral na yung mga maling katuwaan para madaya ang mga tao ito. And do not have the Spirit. Wala sa kanila yung Espiritu ng ating Panginoon Diyos. Kaya binabanggit po dito ni Apostle Jude, ito ay mga unbeliever. Unbeliever na nasa loob ng iglesia na sinasabi lang sila ay mga believer. Ang gustong gawin ay, sabi dito, these are men who divide you.
Ito yung mga tao na nagkukos ng trouble, nagkukos ng division sa loob po ng iglesia. These 40 people cause divisions. Ito yung mga tao, mga hindi tunay na mananampalataya. Ito yung sinasabi natin mga self-professing Christian na nasa loob po ng iglesia na hindi naman ipinamumuhay yung salita po ng ating Panginoong Diyos. Cause divisions within the church over many things. Marami po talaga mga bagay ang salita nga nagpo-cause ng division sa loob ng iglesia. Isa na po yung doctrinal. Yung doctrine na tinatawag. And sometimes sa administration, yung mga bagay na mga saliting mga pamumuno sa loob ng iglesia, isa po sa mga naging cause ng division. Pero isa sa mga practical po na naging cause ng division ay yung mga tinawag na mga maling katruan na nangyari po sa kanila. At pwede po mangyari po sa panahon din po natin ngayon. Devoid of the Spirit, sabi po dito. Wala sila na Espiritu ng ating Panginoong Diyos. Kaya katawag sa kanya mga unbelievers. Sa tingin nila sila yung mga believer, but in reality, sila po yung mga unbeliever. Kasi wala po sa kanila yung Espiritu po ng ating Panginoong Diyos. Bakit po sila naging unbeliever? Kasi ginagawa nila yung mga bagay na ginagawa ng mga hindi mananampalataya. Same lang ang ginagawa nila ng hindi mananampalataya sa loob ng iglesia. Imagine, sabi po dito, these are the men who divide you, who follow mere natural instinct, and do not have the Spirit. Hindi po ito gawain ng isang tunay na mananampalataya sa panahon po nila. At sa panahon din po natin, hindi po ito gawain ng isang tunay na mananampalataya na maging sanhi ng pagkakabaha-bahagi ng mga mananampalataya. Maging sanhi, maging dahilan kung bakit mahati, makagulo yung bawat membro ng isa pong iglesia. Kaya isa po ito paalala po sa atin. This is a reminder. Remember what was foretold. Ito sinabi na po before at sinasabi pa rin po sa atin ngayon sa panahon po natin na pwede mangyari po sa loob po ng iglesia. Kaya mag-iingat po tayo. Mag-iingat po tayo. Dahil yan po ay, sabi pa din tunay na nangyari po sa panahon nila at tunay na pwede mangyari din po sa panahon po natin. Kaya hindi na po dapat na masurpresa. Hindi tayo dapat mabigla sa mga ganitong pangyayari kasi matagal na po yung sinabi po sa bawat po sa atin. In the latter times, darating ngayong mga pagkakataon, darating ang ngayong mga sinabi, darating ngayong mga bagay. Kaya maging handa po tayo, huwag po tayo maging complacent. Huwag po tayo maging magtulog-tulugan sa pansitan. Maging mapagmatsyag po tayo. Maging masino po tayo. Maging matalino po tayo sa pagbabantay dahil truth is under attack. Talaga, ina-atake po kayo ng katotohanan. At totoo din po yung naririnig ko at nababasa ko. Truth divides. Truth divides from lies. Dahil kapag ipinangaral natin ang katotohanan, marami talagang magagalit. Marami talagang magbibigay ng negative remarks. At marami nag-aatake sa katotohanan. Dahil ito yung mga umaatake sa katotohanan, sila yung mga namumuhay sa kasinungalingan. Tandaan po ninyo yan. If we are living in sin, if we are living in lies, magagalit po talaga tayo sa katotohanan. Truth is attack sa panahon po natin ngayon. At expected na po natin ang mga bagay po na yan. And the scripture tells us to expect this. And Jude is calling us to remind ourselves regularly of the threats that exist and to be on guard. Kung magbantayan po tayo sa bawat isa. Hindi po tayo magbantayan ng parang musakal, parang kriminal. Kung yung magbantayan, ibig sabihin kapag nakita natin sa kapatid na nagkakamali, nagkumawa ng kasalanan, i-review po natin. I-encourage po natin ang bawat isa. Magpalakasan po tayo sa pananampalataya. Magpanalanginan po tayo sa bawat isa. Ngayon po yung sasabihin, magbantayan po tayo.
Okay. At yan po ay tunay po na threat po sa bawat po sa atin yung mga nangyari po sa kanila at pwede din po mangyari po sa bawat po sa atin ngayon. Remember, alalahanin ko na, tandaan po natin yung mga sinabi ng mga alagad before. Baka makatulong sa atin, sa ating paglalakad no, bilang mga mananampalataya. At pangalawa po, sabi sa verse 20, but you, beloved, build yourselves up in your most holy faith and pray in the Holy Spirit. Build yourselves up in the most holy faith. Magpakatatag kayo. Magpakatatag tayo sa inyong kabanal-bananang pananampalataya. No, kabanal-bananang pananampalataya. Magpakatatag tayo. To build up needs growth. Build up mo. Ibig sabihin kung tayo magpapakatatag, kailangan po yung lumalago. Ang isang puno po ay hindi po yan lalaki. Kung yan po hindi po siya lumalago. Kailangan niya po lumago para po siya lumaki. We must devote ourselves to being built up in the faith. Devote ourselves. Upang patuloy na lumago yung ating tinatawag ng pananampalataya. And Scripture as our foundation. Yung banal na kasulating Biblia hawak po natin, sabi natin a final authority. Our foundation when it comes to our faith and practices. The Scripture is the Word of God. Kaya kasama sa ating confession of faith po yan. That the Scripture is authoritative, without error, infallible. We can be used when it comes to our faith and practices. Build up, needs growth. Hindi na po basta ito ang paglago, kundi paglago na spiritual. Pero tayo pagsusumikap na lumago po sa pananampalataya. Kaya sa panalangin natin, di ba, kasama din po yung spiritual maturity po natin, spiritual growth po. Pero hindi po yan natatapos doon sa ating pananalangin po. Hindi po yan natatapos doon sa mga sinasabi ko natin mga pananalita po. Pero hindi po tayong mga ginagawa. Pero hindi po yung action na tinatawag po. Kaya po hindi po yung halaman. Ang halaman daw ay, sabi puno, let's say, yung puno. Two ways daw po paglaki ng isang puno. 2 ways. Isang upward at isang downward. Yung downward na paglago ng isang puno, kung titingin po natin, downward ay mahirap kasi yung lupa ay matigas, kailangan isiksik ng kanyang ugat yung mga lupa para siya ay bumaon. Mahirap yung pagdidig sa lupa, madilim, masikip, inconvenient. Pero tignan naman po natin yung paglago niya naman. After niyang lumago sa ilalim, pangit na kalalagayan, yung paglago niya naman sa taas ay maganda, maluwag, kabaliktaran sa ibaba. No, ganun din po yung sabi ko to build up needs growth. Mahirap po talaga ang lumago sa pananampalataya. Hindi po ito one day process, hindi po ito overnight. Ito po yung may ibang na proseso. Build yourselves up in the most holy faith and praying in the Holy Spirit. Praying in the Holy Spirit. The most holy faith is the foundation of our Christian lives. And we must devote ourselves to faithful prayer. Kasama po yan sa bago tumatag sa pananampalataya po natin, kailangan din po natin tayo ay maging prayerful. Maging taong mananalanginin. Prayerful people. Hindi lang po basta tayo nananalangin, kundi we are praying in the Holy Spirit. Hindi po importante po doon kung saan tayo nananalangin. Kung saan pinapanalanginan po natin, baka may iba na yung pinapanalanginan natin. Kasi mga cult, o yung mga kulto, nananalangin po sila. At ibang mga sekta, ibang mga denomination, ibang mga
nagtuturo din, nananalangin din po sila. And even the Pharisee, the Sadducee, nananalangin din po sila. Pasabi po dito ni Apostle Jude, praying in the Holy Spirit. Praying in the Holy Spirit. Yung nananalangin ng ating Santong Espiritu po na sa atin, siya po yung nag-i-intercede po sa atin, sa ating ang Panginoong Diyos. Sa ating ang Diyos, Ama. Siya yung namamagitan sa atin. Siya yung nagtuturo sa atin kung anong dapat natin ipanalangin. Spirit to Spirit. Kaya yung panalangin po natin, no? Ito ay kailangan na nakakarating po sa ating Panginoong Diyos. Hindi po ito basta lamang natin sinasabi. No? Then the essential of prayer. Mahalaga po talaga yung taong nananalangin. Hindi po ito basta-basta. No? Hindi po ito basta-basta sinasambit, kundi ito ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Pamamagitan sa Espiritu po na nasa atin. No? By the Word of God, God speaks to us. By prayer, we speak to God. Sa pamamagitan ng pagbabasa natin ng banal na kasulatan, dito po nangungusap ang ating Panginoong Diyos. At sa pamamagitan na po ng ating mga panalangin, doon naman siya nangungusap din po sa atin sa panalangin. At mag-isalita po ng ating Panginoong Diyos. Kaya kailangan po natin ng panalangin, kailangan po natin maging prayerful. Hindi po dahil wala tayong pambayad sa kuryente. Hindi dahil wala tayong pambayad sa mga monthly dues natin. Hindi dahil wala tayong pambayad sa mga bills natin. Hindi po dahil kailangan natin ng tulog, kaya tayo mananalangin. Hindi po genie, hindi po ATM machine at ating Panginoong Diyos. Na kung kailan lang natin kailangan, doon lang tayo magpipindot ng magka-cash in, magka-cash out, o irarab yung genie bottle at hingin ng 3 wishes. Hindi po kailan ating Panginoong Diyos. Hindi dahil nangangailangan tayo sa kanan tayo lalapit, sa kanan tayo mananalangin. At maging maaluan ng buhay natin, manalangin po tayo. Bakit man ang kalagayan natin, manalangin pa rin tayo. Maaluwag, manalangin pa rin tayo. May pabayad ka man o wala, manalangin pa rin tayo. May ulam ka man, malusog ka man, may sakit ka man, manalangin pa rin tayo. Praying in the Holy Spirit. Dahil lifestyle na po ng isang tunay na Kristiyano ang manalangin. Imposible po sa isang tunay na Kristiyano ang hindi nananalangin. Kasi kapag strange sa isang Kristiyano yung pananalangin, baka hindi ka Kristiyano. Baka matag tayo as unbeliever. And the Word of God is a source of strength and comfort to us, but then so also is prayer. Hindi lang po sa atin, no? Hindi lang po tayo. Pinapanalangin natin sa sarili, kundi ipanalangin din po natin ang bawat isa. Kaya magpanalangin po tayo. Ipanalangin natin ang bawat isa, ang kapwa natin mga mananampalataya. Para ano po yun? Tignan po yung upuan na inuupuan ninyo. Kapag 3 po yan, pwede rin pong tumayo, pero baka bumigay. Kung 2 lang po yan, baka hindi siya tumayo kasi hindi na po siya balance. Alam mo kapag kaisa, kung lahat tayo nananalangin sa isang bagay, mas malakas po, mas nakatayo po yung upuan. So, yung po yung kahalagahan po ng pananalangin. Praying in the Holy Spirit. At bagal po tayo nananalangin sa pamamagitan ng Santong Espiritu na meron po sa atin. Yung kaloob na Santong Espiritu po sa atin, yun po yung mananalangin po in behalf natin. Dahil hindi natin alam po anong dapat ipanalangin, hindi tayo marunong manalangin. Kapag tayo nanalangin, nakasentro po sa atin. Nakasentro sa mga personal needs natin, mga personal wants natin, patungkol sa ating mga sarili, patungkol sa ating mga kalusugan, patungkol sa lahat ng bagay meron sa atin. Ito po nakasentro yung panalangin po natin. Kaya ngayong panalangin should be, nakafocus po yan
sa ating Panginoong Diyos. Yung kalooban ng ating Panginoong Diyos po sa buhay po ng bawat isa. No? What is meant by praying the Spirit? The persevering in prayer. Hindi po sa panalangin na parang ano lang, yun na. Kung gusto ko lang, manalangin ako, ayaw ko. No. Mag-persevere po tayo, maging matyaga po tayo sa pananalangin. Kasi sabi nga ni Apostle po sa Galatians, Paul does this expression, walk in the Spirit. Mabuhay tayo na ayon sa banal na Espiritu, at hindi naayon sa ating alaman. Kaya sa po ito, perhaps praying in the Spirit simply emphasize that our prayers be in harmony with what the Spirit teaches in the Word of God. Hindi po dahil gusto natin, dahil ito yung mga kalooban natin. It's not our own agenda. Kundi yung nais na natin Panginoon Diyos na gawin po natin sa ating buhay. Kasi panalangin po talaga natin ay lagi sa atin ang personal agenda po natin. Kaya nga kailangan po natin manalangin sa pamagitan ng Santong Espiritu. Hindi po nakasentro sa atin, kundi nakasentro po sa banal na kalooban po ng ating Panginoon. Kaya minsan tinatanong po natin si Lord na sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin, tinatanong po natin na, Lord, your will be done. Lord, your will be done. Or Lord's willing. Loobin nawa ito ng Lord. So, maraming mga bagay din tayo na, dati marami tayong mga bagay na sa tingin natin parang hawak natin ang bukas. Maraming mga bagay tayo na pinaplano na tinabagang alam natin ang mangyayari mamaya o mangyayari bukas. Pero hindi natin alam na ang ating buhay ay para lamang abuso. Parang tayong damo na nandyan, malusog. At the same time, malalanta, mawawala. Hindi natin hawak ang ating buhay, hindi natin hawak kung anong mangyayari mamaya, hindi natin hawak kung anong mangyayari sa kinabukasan sa loob ng isang taon. Pero hawak yan, alam po yan ng ating Panginoon. Kaya mas maganda nga po mga gawin natin terms sa mga bagay na pinaplano natin o mga ginagawa natin. Lord, really, huwag tayo parang nagde-declare na sa isang linggo, sa isang buwan ay ganito yung gagawin ko, ganito yung mga plano ko, ganito yung mga mangyayari sa amin. No. Hindi natin hawak ang buhay natin. Kaya panalangin natin, Lord willing, mangyari ang mga bagay nito. Lord willing, magawa namin ito. Lord willing, makapag-travel kami dito. Lord willing, ma-accomplish namin mga bagay. Lord willing. At hindi po dahil sa will natin, kundi sa kalooban po ng ating Panginoong Diyos. At pangatlo tayo sa verse 9, sabi ko ni Apostle Jude, keep yourselves in God's love as you wait for the mercy of our Lord Jesus Christ to bring you to eternal life. Beloved, remain in the love of God. Keep yourselves in the love of God. Keep yourselves in the love of God. Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay kayo sa ating Panginoong Jesucristo na magkakalob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa kanyang habag sa atin. This is a practical way for believers to be spiritually strong. Maging malakas po tayo sa pananampalataya, maging malakas po tayo spiritually. In spite of the apostles' effort apostates' effort to destroy their faith. Talaga itong mga bulang mga propeta, itong mga nanggugol sa loob ng iglesia ay talaga pinipit na sirain, pinipit na guluhin ng iglesia para talaga manghina, mawala sa pananampalataya itong ibang mga mananampalataya. Hinihila nila pababa itong mga mananampalataya upang umanib sa kanila, sumama sa kanila. Kaya maging malakas po tayo sa ating spiritual na buhay. Dahil ang labanan po ay hindi po ito pisikalan. Hindi po pagdanak ng dugo, labanan po, hindi po baril ang laban, hindi po itak. Hindi po baril ang labanan po ngayon, kundi ito po ay spiritual na labanan. Ito po yung battle natin between the forces of evil na nagkalat po dyan sa himpapawin.
Spiritual po ang labanan po ngayon. Hindi po ito physikalan. No? Kaya maging malakas po tayo spiritually. We are called upon to keep ourselves. Believers remain strong if they stay focused on God's love for them and do His will. Kasi sabi nga po ni Apostle din po dito, keep yourselves. Sa ibang po yun, preserve. I-preserve po natin ating mga sarili sa pag-ibig po ng ating Panginoong Diyos. Kaya sabi ni Apostle Peter, kept by the power of God through faith. Remain in the love of God. Saan po ba tayo nananatili? Sa hatred, sa envy, jealousy, ano pa ba yung mga bagay na nananatili po sa atin, no? Keeping ourselves in God's love. Ito po yung tinuturo po ng ating Panginoon Hesus Kristo na manatili tayo sa Kanyang pag-ibig, manatili po tayo sa Kanya. If God is love, kung ito yung Diyos na sinasampalatayan po natin, bakit hindi tayo mag-ibigan sa bawat isa? Bakit merong tampuhan, merong nagkakagalit, merong mga nag-aaway, nagkakaroon ng division sa iglesia kung sasabing, God is love. Isang Diyos ang sinasamba po natin. Yung Diyos na pag-ibig. Pero bakit yung mga sumasampalataya, yung mga followers, ay nagkakawatak-watak, nag-aaway-aaway? Kung sinasabi natin, isa ang ating Diyos at pinagkalikuran. Ito yung Diyos na pag-ibig. It is how we will be loved by our Father. If we love one another. And it is how we will love by the Son. Kaya nga napaka-importante sinabi nga, keeping ourselves in God's love. Nananatili yung pag-ibig ng Diyos sa bawat pusa. Manatili tayo sa pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. And waiting for the Lord's coming. As you wait for the mercy of our Lord Jesus Christ to bring you to eternal life, waiting for the Lord's coming. Now we must devote ourselves to the hope of Christ's return. Yung pagpamagal po natin sa mundo po ito, kahit na anong hirap at anong pinangyari po sa atin. Kaya nga po tayo nag-persevere, kaya nga po tayo nagkaroon ng pagtsatsaga. Dahil alam natin na darating ang panahon, darating ang oras, na sa pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo, tayo ay kanyang makakasama. At yun na po yung fulfillment ng sasabi ng salvation po natin, yung tayo ay kunin na po ng ating Panginoon sa Kristo. But the question is, tayo po ba ay nag-aantay sa kanyang muling pagpalito, sa kanyang muling pagbabalik? Kagaya po ginawa natin kanina, yung Lord's Supper po, ito nagpo-portray, ito sumisimbolo na tayo ay naniniwala, nagtitiwala sa kanyang muling pagbabalik. At nawang bawat sa atin, ang bawat sa atin dito ay nananalig sa muling pagpalito po ng ating Panginoong Jesus. At huwag po kayo maniniwala sa ibang mga katuruan na lumalabas po sa panahon ngayon na dumating na raw si Jesus. Dumating na daw siya sa isang sekta, dumating na daw si Jesus sa katauhan ng isang babae. Opo, sa China po yan. Sa mga katuruan. Lumalabas sa China. Sa katauhan daw ng babae, dumating na raw si Jesus. At dito ba sa ibang sekta naman ay dumating na daw si Jesus. Pero hindi daw nila alam kung nasaan. Kasi tinatanong namin, dumating na pala si Jesus sa inyo. Nasaan siya? Pati siya nagpapakita sa inyo. Basta dumating na daw. Hindi pa rin nagpapakita sa kanila, pero dumating na daw. Pero, huwag po tayong maniniwala sa mga maling mga katuruan. Kahit may magsabi sa atin na dumating siya, dito siya, naroon siya. Sabi ng Biblia, huwag niyo paniwalaan niya.
Huwag yung paniwalaan yan. Waiting for the Lord's coming. We must devote ourselves to the hope of Christ's return. Sabi ni Timothy na, the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. We must always be looking forward. Hindi po tayo backward. Looking forward. Sa muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Looking forward to the coming of the day of the Lord. Dahil dito na po talaga malulubos yung sisarating kaligtasan po natin. Yung posisyon niya, ligtas po tayo. Pero yung katuparan po nito, during glorification po, pagdating po natin sa kalangitan. Kung wala na po tinatawag na presence of sin. Totally wipe out na po ang kasalanan pagdating po natin sa kalangitan. Yung katuparan na tinatawag po natin ang kaligtasan po. We must always be looking forward to the coming of the day of the Lord and waiting for His mercy. Na tayo pagkalooban niya ng katuparan ng sisarating buhay na walang hanggan sa kanyang muling pagparito. Kaya ngayon nangyayari po sa atin, nangyayari po sa panahon po natin, kahirapan, mga bagay hindi maganda na nangyayari po sa atin. Sabihin po natin, kung i-compare po natin doon sa mangyayari po pagdating ng ating Panginoong Kristo at pagkuha sa atin, walang-wala po itong naranasan po natin. Kapalit. Ang kapalit na makasama natin ang ating makasama tayo ang ating Panginoon Kristo doon sa kalangitan. And eternal perspective. Magkakaroon tayo ng eternal perspective. Hindi po sa panahon lang po natin ngayon. Hindi ang iisip natin in the future. Pagdating ng ating Panginoon Kristo. Pagdating po na niya na tayo isama niya doon po sa tinatawag na kalangitan. Looking for that new heavens and new earth in which righteousness dwells. Eternal life is not something we earn, but is graciously given in Christ Jesus. Na dapat about sa po sa atin ay may kaganakan sa muling pagparito ng ating Panginoong Kristo. Dahil doon na po talaga malulubos yung ating kaligtasan. Doon po yung malulubos ang lahat ng mga pagpapagal po natin. Magkakaroon po ng tinatawag na reward yung lahat naman nangyari po ito sa atin. Pagdating po ng ating Panginoong Kristo. Waiting for the Lord's coming. Handa na po ba tayo dumating si Lord? Tayo po ba'y handa sa kanyang muling pagparito? Kaya inihanda po tayo sa pamagitan ng mga paalala, sa pamagitan ng pagpapalakas po ng banal na kasulatan. Maging ready po tayo anytime sa pagdating po o pagbabalik po ng ating Panginoon Yesu Cristo. At ito nga po, stand firm in the faith. Kailangan po nating tayuan, kailangan po nating panindigan, kailangan po nating ipaglaban ang ating pananampalataya. Laban sa mga maling katuwaan. Laban sa mga bulaang mga propeta. Laban sa mga bulaang guro. Laban sa mga nanggugulo sa loob ng iglesia. Laban sa mga taong naninira o sinisira yung mga iglesia. Stand firm. Tayuan po natin kung ang pananampalataya meron po tayo. Iwagayway po natin, no? Iwagayway po natin yung pananampalataya na meron po tayo. At huwag tayo sumurrender doon sa kaaway, sa dikta ng kaaway na sirain ang gawain ng ating Panginoon. Stand firm in the faith. Nawang bawat isa ay taas noo na ipinaglalaban ang ating kanyang pananampalataya laban sa mga maling katuruan. Sa ating pagkatapos, ito po yung final na exhortation po ni Jude to the beloved. Sabi, to the beloved, remember the warning
Build yourselves up in the most holy faith and remain in the love of God. Yan po yung final exhortations po ni Apostle Jude. Ito sa sinasabi ng mga minamahal o mga beloved. Mag-ingat po tayo, patuloy natin palakasin ang ating pananampalataya, at magpatuloy po tayo sa pag-ibig po ng ating Panginoon. At patuloy natin madepensahan ang ating mga pananampalataya laban sa mga maling katurunan. Tayo pong lahat ay kayo, tayo po'y manalangin. Let us pray. We thank you, Father God, sa oras na ito, sa bigay mo sa aming pribileyo at isang pagkakataon, Panginoon, na kami muli mong pagsama-samahin upang makapagnilay ng iyong mga banal na salita. Salamat, Panginoon, pagiging sa salita mo na aming natunghayan ngayon. Aming nabasa, aming napag-aralan, na nagbibigay sa amin ng babala at nagbibigay sa amin ng encouragement sa mga bagay na nangyari noon at sa mga bagay na mangyayari sa panahon namin. Salamat, Panginoon, sa mga babala na ito, Panginoon, at sa mga paalala. Ito ay nagpapakita na mahal mo ang bawat isa at ayaw mo kami mapahamak. Kaya ngayon pa lamang, Panginoon, ay binibigyan mo na kami ng mga paalala patungkol sa mga bagay na mangyayari sa hinaharap. We thank you, Lord, sa oras na ito. And we thank you, Lord, sa kalayaan na kami ay makapag-aral ng iyong mga banal na salita. At tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na mapanindigan namin ang pananampalataya na binigay mo sa amin. May paglaban namin ang pananampalataya na kaloob mo sa bawat sa amin. At madepensahan namin, Panginoon, may pagtanggol namin ang pananampalataya ito laban sa mga taong nanitira sa loob ng Iglesia. Laban sa mga taong nagpapalita ng hindi nang naaayon sa iyong banal na kasulatan. Katulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na maabot ang pamantayan ng iyong mga banal na salita. Maunawaan namin ito, Panginoon, upang patuloy na kami lumago sa pananampalataya. Kaya salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig, sa iyong habag, na patuloy namin nararanasan sa lahat ng oras. At salamat din, Panginoon, sa katiyakan ng iyong muling pagparito na kami nga, Panginoon, na pinili mo at tinawag mo ay mga kasama mo diyan sa kalangitan. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na mapagtagumpayan ang mga struggles namin dito sa lupa. Ang laban namin, spiritual battle namin, Panginoon, Lord, tulungan mo kami na hindi nawa kami madaig ng kaaway. Bagkus kami isang mananagumpay dahil sa ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya salamat, Panginoon, sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya na patuloy namin natatanggap. At salamat din, Panginoon, bagi sa mga anak mo na itinako mo sa lugar na ito. Upang kami nga, Panginoon, ay malayang makapag-aral, malayang makapakinig, malayang makapaghayag ng iyong mga banal na salita. At tulungan mo din kami, Panginoon, na sa bawat salita mo na aming napapakinggan, aming narinig, aming napapanood. Tulungan mo kami, Panginoon, na masala namin at makita namin, Panginoon, ang mali sa katotohanan. Bigyan mo kami ng discernment, Panginoon. Bigyan mo kami ng kaalaman, ng karunungan na makita namin ang mali sa katotohanan. Ipaunawa mo, Panginoon, sa amin ang katotohanan ng iyong mga banal na salita. At ito nga ay maipabuhay namin, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa bawat isa na itinako mo sa lugar na ito. Lord, bless their lives, Lord. Alam mo ang kanilang mga ikinabubuhay. Alam mo, Panginoon,
Ang mga kapatid kong ito, kilala mo sila, Panginoon, mula ulo hanggang paa. Kaya ikaw na po, Panginoon, ang patuloy na umabot ng kailang mga pangangailangan. At patuloy na pagpalain pa, Panginoon, ang buhay ng mga kapatid ko. We thank you, Lord, sa oras na ito. We thank you, Lord, sa buhay na kaloob mo. We thank you, Lord, maging sa kaligtasan na patuloy mong ipinaparanas sa iyong mga anak. Kaya salamat, Panginoon, sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa panahon na pinagkaloob mo sa amin, kung saan kami ay malayang nakapakinig, nakapag-aral ng iyong mga banal na salita. And to Him who is able to keep you from falling, and to present you faultless before His presence with exceeding joy. To the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power, both now and ever. With the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of thee, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor than just to know Him more, and to count my gains but losses to the glory